ikaw pala. Ito ako, pag inanong sa inyo, kung may humbilin kayo, bumukod Batangas. Isa pa ibig kong ipanin ang isang masamang balita na si Panatara ay may karamdaman. Ngunit hindi maluha. Salamat sa inyo. Naway makarating kayo ng dalawang ate. Nais kong magtanong sa inyo kung paano ninyo napatigil ang gulo kagabi. Dali po, ang magkapatid ko namumuno sa gulo ay minsan naligtas ko sa kamay ng mga muslan sa ilang ama. Kaya tapos sila kumikilala ng iputan ng loob. Hindi po. Kapatid ang namatay kapwa. Ako'y nakinamay sa inyo at ano ngayon? Kung malaman kung gaano ang gawayan ninyo sa pamilya ng ating kapatid. Ibig, ako'y nagmamadali ngayon kaya mamayang hapon bumalik kayo upang tayo'y mag-usap. Hello sa may sakit. At dahil po ba sa may sakit ay pababayaan na ninyo ang mga patay, iyan ba? Dahil sa kami mahirap. Huwag nyo akong piliting mayamot. Kilala ko sa inyo ang aming pinsan si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya ay anak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng mga ministro sa Espanya. Sakit, ngunit mapapagaling bigyan ng likoy na may gatas ng umaga. Galing ka, Clarita. Ibayan mo ang iyong loob. Narito kami upang gamutin ka at ipakilala kita sa aming pinsan. Ginoong Linares, narito na po si Padre Damaso. Opo. Anak ko, hindi ka mamatay. Ako po ay si Alfonso Linares na inanak ng iyong bayaw. Ibig ni Carlicos na ihanap kita ng mapapasukan at mapapangasawa. Madali ang mapapasukan. Ikaw ba'y marunong sumulat at bumasa? Nag-aral po ako ng abogasya sa Universidad Central. Isang asawa. Halika binata, kausapin natin si Kapitan Tiago. Higit na magdaramdam si Maria Clara ay sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya mula sa sama ng loob noong pista. Dahil nga, mabuti lamang at hindi ninyo ipahintulot ang makausap siya ni Ibarra kung nagkatao lumala sana ang kanyang sakit. Kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at nagpupuri sa Diyos si Clarita. Basahin ninyo ang banal na aklat at makita ninyo marami ang gumaling sa pangumpisal. Ngayon, gamutin ninyo ang bahay ng Alferez sa kapangyarihan ng inyong kumpisan. Tandaan ninyo si Maria Clara sa pangumpisal. Ulit ba siya ulit? Hindi, marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ay excommunion. Ulatan mo siya. Sabihin ako'y limutin na niya. Ano? Ano yung mas matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Opo. Sumunod kayo sa akin. Bakit kayo nasa ganyang kalagayan? Oo, may 6 na buwan lamang ang nakakaraan nang ikaw ay pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay naawa sa inyo. Nagbago ang kapalaran. Ikaw naman ang nahabag sa aking maupo ka at sabihin mo ang iyong
sadya. Ako po ay naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Ang balak ko po ay magtungo sa dakong hilaga at makipag-ugnay sa malalayang ngiping binyagan. Sapagkat wala akong matatagpuan, isa man lamang na kaanak ng mga nagbigay kasama kasawian sa aking pamilya. Mama kayo sa akin, ituring niyo akong tunay na anak, at kayo'y aariin ko, Ama, sapagkat kapwa tayo sawi at wala ni isa lang nalalabing kamag-anak. Bakit pa ako pinagdusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay ng katulad sa isang halimaw na pag pinag-uusig, isang sugo ng Diyos na lupa sa lupa, naglugso ng puri ng anak kong babae, nagsiyasat ang dalawa kong anak na lalaki sa nangyari kabuktutan, ngunit akong amang matanda na'y natuto magpapatawad. Piran kayo, maghihigante, katulad niyo ako, at dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Maaari ka pang makalimot sapagkat bata ka pa at hindi mawawalan ng huling pag-asa. Ako'y asahan niyong hindi papatay ng walang sala. Ko malalaman ang sagot. Sa ika-4 na araw, patunguhin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isang ninyong tauhan at sabihin ko sa kanya ang sagot. Kung hindi mo pinusta lahat ang ating kwarta, sana'y may pupusta pa tayo ngayon sa pula. Yamang na kami iyong kilala. Sana'y pautangin ninyo kami ng kaunting halaga. Kilala ko nga kayo. Ikaw ay si Bruno at ang kapatid mong si Tarsilo. Alam kong napatay sa palo ng sundalo ang inyong ama. Alam ko rin hindi kayo nagbabalak maghigante. Hindi sa akin ang salaping ito. Ibinigay lamang ni Ginoong Ibarra sa maglilingkod sa kanya. Kayo hindi katulad ng inyong ama, matapang ang duwag at hindi kailangan maglibang. Sumang-ayon na tayo. Ang mabitay ay mabaril ay isa sa lamang. Katwiran kang ngunit paano ang kapatid nating babae? Ano bang gusto mo? Ngunit paano ang kapatid nating babae? Huwag kang magamba. Ang kawalta ay galing kay Ibarra. Siya sa Kapitan General. Katatakot natin. Kano ang ibibigay ninyo? Tulo tayo at gamitin natin ang pangalan ni Ginoong Crisostomo Ibarra. Payag ko, ibigay ninyo ang kwalta. Ito na ang kwarta. Kapangit ng mga bahay, tanging mga angel ng katulanan. Walang mga pitagan, hindi lang mo nagpupugay. Paluin mo nga ng sombrero. Gaya ng ginawa ng mga kura. Kung ako'y saktan niya. Ngunit ako'y isang pilay. Bakit kayo nagkaganyan doon niya? Kayo ba'y nainggit sa akin na tinatanaw niyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kainggitan? Kainggitan ko nga pala yung buhok ninyong kulot. Ano ninyo ay yung kaharap? Hindi ito probinsyana o kolonyal na sundalo. Ang mga alperes ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, excellent tema, Senyora Popot. Ang mga alperes nga'y hindi, ngunit ang mga pilay na katulad niya ay maaari. Ha. Hoy, ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nagpapababa ng aking karangalan. Ibig ba ninyo maglaba ng aking damit? O bahan ko kayo ng malaki? Batid ko dati kayong nabandira. Alam ko kung sino kayo, senyora, at kung sino ang iyong kasama. Nasabi na ng aking asawa ang inyong lihim.
ang iyong asawa at inyong bihisan. Kung wala kayong salapi, pagnanakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Ay, babae, sana'y nabugbog ko na kayo ng sipa. Ginoong Alperex. Tigil kayo Ginoong Lucas. Tigil kayo Ginoong Lucas. Hindi kayo lalaki. Tayo ngayon din upang magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki. Sayang ang saluwal mo. Ngunit ang mga sundalo, ako ay isang pilay. Kailangan mo siyang hamunin sa pamamagitan ng rabli o revolver. At kung hindi, Ngunit, Ala, siya nga mga Hatid niyo ako. Gahon kayo, kahiya-hiya tayo. kung hindi Linares ang Alperes at kung hindi, huwag ninyong pahintulutan at pakipag-isang bibig niya kay Clarissa. Alam na ikaw pala'y sa lawahan. Hatid niyo ako sa aking silid. Tingin ko lamang at ang unang minasa kung makita ikaw. Mabuti ka na pala. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ka na ipaliwanag sa iyo ang lahat. Maari ba kitang madalaw bukas? Lubod ko ang iyong pagdalaw. Makalimutan. Nais kong ipabatid sa mga nangingalag magkapag-usap sa akin na ako'y hindi iskomuligado, ako'y nakasalong kumain ng arsobispo. Iniintindi ang komunyon sapagkat lahat kami iskomuligado na. Nais ko po sana makausap kayo ng ilang oras. Sumungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at umulan sa aking bangka dahil magsasabihin ako sa iyo. Usap ng marami. Kaming palad. Itig nilang humingi ng bago ng pagmulakan ng mga Guardia Civil at ng pari at pati na ang pagpatupad ng katungan. Ang uri ng pagbabago. Pagkapitagan at pag-alag sa karangalan ng tao. Ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakikilala ko na. Wala kayo sa paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama. Ay ito sa mga ito gaya ng pananalig sa isang mahapding panlunas na gamit kapag ang sakit ay malala. Tagay ko hindi mabuting magbigay lamang ang nagagamot sa lunas sa sakit. Ang mga Guardia Civil mina malagay ng panganib ang katahimikan ng bayan. Tahimikan ng bayan. 15 taon na tayong may Guardia Civil. Ngunit ang mga tulisan ay gumagala pa at tahimik na mga mamamayan ng pinsala. Guardia Civil ay kailangan ng pamalaan upang siya'y igalang at kailangan din ng kapangyarihan upang matupad ang batas. Ay, sabi ng ganyan. Kung ang Espanya at ang bayan ay naglalaban, Ang kailangan ng hiningi. Ang kanilang hinihingi. laban ng mga Israeli. Humingi sila ng kunting pang-ingkilik. Sa mga kooperasyon ng mga praile. Humahawak kanila. Nalimot na baka isa ng damdamin natin sa bayan. Di ata ang hindi ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago. Gayon kayo at ang inyong pamilya ay gumanas ng kasawian. Lilimutin ko ang sariling kasawian alang-alang sa kabutihan at kapanatagan ng inang bayan ng Kayo ang pamatagan ng bayan ay dahil sa mga praile. sapagkat ganyan ang kalagay ng lahat ng simulat tungkol sa Pilipinas. Ito po ang kalaing kayo ay magkaroon ng pagkikilala sa pamahalaan at sa bayan. Tunay na sawing palad, sa iyo ang iyong kasawian. Ang pagpalabo ng iyong isipan. May pinagmulan at alam na nito ng lahat. Ang iyong
nakaraan ay makapagbago sa aking paniniwala. Pakinggan po ninyo ang aking maikling kasaysayan. Ito po ang nangyari sa mga kaanak ni Elias. Ate, sa mga kapatid na iyon. May katiran kayo sa pagsasabing ang pamala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabuting at magtuturo naman sa mga nagkakasal. Saan? Ang mahalaga. Mahalaga ang pagbinyag ng batang hindi Kristiyano o ang tulong sa mga palad. Nawawalan naman ng halaga ang ating hinahangal. Eh, watak-watak, magkaisa tayo para sa bayan. Maghintay pa tayo. Maghintay? At paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Hinihingin ko ang bagay na ito, pagtatawanan lamang ako. Higa ng bayan. Iya'y hindi mangyari. Hindi ko mag-aring pamunuan ang magsisig gamit ng lahat upang makamit ang kahilingan. Ay walang kalayaan. Ako sa ganyang uri ng kalayaan. Ang kalayaan ay walang iliwanag. Kayo na rin ang nagsabi hindi ninyo gaano kilala ang bayan. Sa mga nagputo sa akin. Daramdam ko ang nanlalabis ng mga kanilang katayuan. Ngunit, maghintay sila. Ang kabutihan. Anong alas kabutihan niyan? Limutin na ninyo ako. Ngunit paano? Kung ako'y pagsalitaan ng kung ako ato ay sa aking pagtagpuan, sino ang payag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpag-sumpag sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino ang nag-utos sa aking magpapalo at magsisinungaling? Ano ang magiging palagay sa akin ni Darit? Si Ginoong Ibarra ay mabuting binata. Kaya lamang pabigla-biglang kumilos. Ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang. Kung di lamang dahil kay Padre Damaso, Gabal. Tawan ni Padre Damaso si Ginoong Ibarra. Kay si Maria Clara na ang bala. Si Padre Damaso ay kanyang kumbisor. Kaya't sila ay magkaunawaan. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko na kayo. Nagagalit ba sa akin si Maria? Lagi siyang umiyak at ang sabi limutin mo na siya. Ang nais ni Kapitan Tiago at ni Padre Damaso ay ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria. Nang sabihin kung baka ikaw ay may ibang nililigawan, sinagot niya ako ng lalong mabuti at saka umiyak. Pagkisabi mong gusto ko siyang magkausap ng sarilinan. Malalaman ang sagot. Kasi magtungo ka sa amin ng maagang ngunit sabihin mo sa akin ang lihim. Hindi, ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sapagkat ang ako ay ginagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila, so salakayin ako sa kumbinto upang magganti sa kura. Naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. Sa salakay, sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay 20 raw kami. Palay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tanggapin niyo bukas ang mga sandata. At sa gabi, ang paglusob, ang sisigaw ninyo, mabuhay si Ginoong Ibarra. Noon ng gabi upang makuha ng baraha ng patay.
Ang nais ko ay manalo ng kwarta ngayong gabi. At kayo, ano ang inyong layon? Then, Kung ako na kasama, pagtutugog ng ikawalo ay manlagay ako. Ang gumalaw na brahay, siyang warahan ng mga patay. At dapat na agawin sa pamamagitan ng tayaan. At kayo ba'y may dalang baraha? Pero kayo, iwanan ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa? Hindi ko po siya kilala. Tulong, hangal. Saan ka pumunta? nabol ko si Elias, pinatay niya ang aking kapatid. At pitayin ko siya. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do do. Kiss me on the mouth.